Para mapagbigyan ko po ang comment sa atin ni Mr. Ariel Jr. Corpus. So, ang question niya is about sa pagpapadala ng pera from Czech Republic papunta sa Pilipinas. So, nagpapaturo siya, pero hindi natin siya masyadong, hindi niya masundan kung paano yung turo natin kasi nasa comment section lang. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng video kung paano ba magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang ating Wise account. Ayan, syempre kung wala pa kayong Wise at papunta kayo dito sa Czech Republic, pwede nyo pong gamitin ang aking referral code. Isasama ko na siya dito. So, yung referral code, once na ginamit nyo, sa first 30,000 pesos na ipapadala nyo sa Pilipinas, siya po ay libre or free remittance fee siya. Sa first 30,000 lang yun ha, pesos. And bilang bayad nyo sa akin as your referral, so makakatanggap po ako ng 3,000 pesos sa every 3 tao na mare-refer ko. So, yun na lang yung konting bigay nyo sa akin. So, gamitin nyo yung aking referral code kasi win-win situation. Anyway, masyado nang mahaba. So, punta na tayo sa ating tutorial. So, the first thing to do, kung meron ka ng Wise app, so pwede yung Wise app. Pero dahil ang gagamitin ko ngayon is laptop, so punta lang tayo dito sa Wise. Ayan, makikita nyo siya, yan, Wise. So, i-click nyo lang yan. Pero kung may app kayo, so app yung gamitin nyo. So, same scenario lang din. And then, pag na-open nyo yan, eto na yung lalabas sa inyo, guys. So, eto na yung lalabas sa inyo. Makikita nyo to sa inyong mga dashboard. Click nyo lang yung send. And syempre, dahil baguhan kayo, wala pa kayong alam sa pagpapadala dito, so mag-add recipient muna kayo. Then, kung anong currencies, enter bank details. For example, someone else, click nyo lang. So, pilapan nyo lahat, eto. Pilapan nyo from email hanggang sa pinakababa. So, take note, ito ay para sa local bank accounts. So, i-fill up nyo yan lahat hanggang doon sa pinakababa and then click confirm. If ever, ang gagamitin nyo naman ay yung GCash account niya kasi e-wallet yon. So, ito naman yung i-click nyo sa e-wallet. Tapos, ilalagay nyo lang din dyan yung kanyang number. Yan, ito. I-fill up nyo rin yan lahat and then click confirm. Once, guys, na-confirm nyo na, pag na-click nyo yan, ang lalabas naman sa inyo is ganito. Ayan, ganito po yung lalabas sa inyo once na na-confirm nyo na. So, makikita nyo sa may gilid, dito sa may gilid, meron niyang X dyan kanina. Tapos nyo confirm may X dyan, so i-X nyo lang yon. Tapos, eto na po yung lalabas. So, i-click mo na ngayon yung send. And then, hanapin mo yung iyong ginawa dito sa may baba. Hanapin mo dyan yung iyong inilagay na accounts or recipient. And then, i-click mo lang. And, eto na yung lalabas sa kanya. So, magkano ang isisend nyo? Ito yung palitan, kunwari ngayon. Ito ang palitan. So, magkano isisend mo sa check? For example, is 1,000. So, ilagay natin dito is 1,000. So, 1,000 kunwari. So, ito yung conversion niya is 2,400. For example, ganyan. So, after nyan, pupunta ka dito. Ito yung debit card kunwari. Yung nakalagay na kasi ito sa akin. So, kung wala pa kayo, ganito ang gagawin nyo. So, guys, ito, hindi ko siya masyadong ma-explain sa inyo. Pero kung ang nakalagay sa inyo kasi is wala pang card. Kasi sa akin, meron na siyang card na nakalagay. Kasi meron na nga akong account dito. Pero kung wala pa kayong account, lalabas dyan kung ano ba yung account na gusto nyong gamitin. So, once na lumabas yan, guys, yun na lang yung i-fill up nyo. How would you like to pay? So, makikita naman dyan, how would you like to pay? So, yan. Hanapin nyo na lang kung kung meron kayong pipill upan dyan. Kasi hindi ko maituro sa inyo kung paano mag-fill up kasi nga ako po ay meron ng Wise. Pero kung merong option sa inyo dyan na ganyan, so yun yung gawin nyo. And then, kapag na-fill upan nyo na, so i-click nyo lang yung continue dito sa may baba. So, for example lang, meron na kayo dito na card, paying with what card, and then click continue. And eto na, yung reason to transfer, syempre parang sending money home to family, for example.
And after, so i-click natin, submit. And yan. So, lumabas na yan. So, ito yung summary ng ating ginawa. For example, na magsisend tayo ng pera sa Pilipinas. And then, click continue to payment. So, continue to payment. So, ito yung card. Ito yung CBB na nasa likod ng inyong card. Na, for example, gamit nyo dito is Repaisen or Unicredit. Dito nyo itatype yung number. Or, tapos, pagkatapos dyan, i-pay nyo lang na 1,000. For example. Kasi ako po ay naka-tap. Kaya pag kinlik ko to is automatic to na magbabayad. So, for example naman, debit card kasi yon. So, for example naman, manual wise using your bank should arrive on Tuesday. So, for example, ito yung ginamit nyo. For example, yan. Ito yung kinlik nyo. So, ito po ay sa Tuesday pa siya darating. Although, mas malaki siya ng 23 pesos. Pero, matatagalan po siya. Hindi siya instant na 25 minutes. So, medyo matagal. So, I think ito yung ginamit ni Sir Ariel. Kaya, nagsabi siya sa akin na kailangan niya pang magpadala ng pera to wire transfer. So, kapag iyan ang ginamit mo, magpupunta siya sa continue to payment. And then, ito yung sinasabi niya na merong manual card. Yan o. Yan yung sinasabi niya na may manual card daw na binabanggit sa kanya na kailangan niyang i-continue. So, kapag kinontinue niyo yan, yan yung lalabas sa inyo. So, wag po yun yung i-click nyo, no? Ang i-click nyo po ay yung debit card. Ito yung debit card ang i-click nyo. Wag po yung manually transfer from your bank kasi yan po ay kailangan nyo muna magpadala sa Wise. Tapos, saka naman siya pupunta pa sa, medyo maselan kasi yan. So, ito po yung debit card ang lagi kong ginagamit. Tapos, pag nag-continue to payment ka, automatic na po yan na pag nilagay ko yung CBB ko dito, automatic po yan na pag nag-pay ako dito, ang sunod na po niyan is pupunta na ako sa aking, punta ka na sa iyong card na online. So, kung RB ka or Repaisen ka, punta ka doon sa Repaisen mo na account. And pagpunta mo doon, makikita mo po yung sa notification sa taas na right side. Meron yung notification, i-click mo lang yung notification and then i-agree mo lang siya or i-click or i-yes mo lang. And then automatic po yun, sasabihin sa'yo back to Wise and then magbaback ka ulit sa Wise, makikita mo na yung transfer mo is nagpunta na po siya sa transferring or sa track your transfer. So, sana nakatulong, no? Medyo hindi ko masyadong ma-explain sa inyo ng pangkalahatan kasi meron na akong Wise, so hindi siya applicable na makagawa ako ng bago para sa tutorial lang po sa inyo. So, hindi siya applicable na ganun. Kaya po, parang itinuro ko na lang sa inyo via this explanation. So, kung meron pa kayong tanong, just tell me and yan. Thank you so much.